Nag-start ako as talent sa Batang Quiapo. Kinuha ko po siya as Mamsang. Sumunod po dun is yung sa Love Before Sunrise. As background na halos nakamungguan si Bea Alonso. Mara, can you please tell us kung paano ka nag-start at paano ka nakapasok dito sa Katas? By the way, yun nga, ako si Mara and mahilig po talaga ako umarte since bata pa ako. And nag-start ako as talent sa Batang Quiapo. Kinuha ko po siya as Mamsang. Sumunod po dun is yung sa Love Before Sunrise. As background na halos nakamungguan si Bea Alonso. Then pangatlo po, nakuha po ako luckily sa TV5 as main cast sa Diego Romero action serie. Then doon na po ako nagkaroon ng time na pumunta sa Viva. Kasi meron pong talent sa hinahanap sa Virgin Sister. Is 2023 po siya, November, kung hindi po ako nagkakamali. And wala po sa script na magkakaroon po ako ng orgy. But nakitaan po ng director na baka pwede sila. So, on the spot po, binigyan kami ng sex scene. And pumayag po ako kasi para sa akin art eh. Then yun po, si Miss Kimi Halipa, nung po nanggaling ng aking apelido, sabi niya sa akin, sama ka sa akin, papakilala kita. So, sige, wala namang problema. Gusto ko yung makita yung talento ko, hindi dahil sa puro hubad-hubad, kasi, di ba po? So yun. Doon po nila ako na-discover sa Virgin Sister. And ito na lang, paano ka napapayag dito sa Katas na nag-allow ka rin ba dito? Ano yung mga naging preparation mo since first mo to with dito? Binasa ko po ng napakadaming beses yung script kasi napakaganda. Paulit-ulit ko po inanalyze lahat ng character, kung sino ako doon, kung paano ako aatake. And syempre po, thank you sa mga kasama ko. Sila po talaga, ginay nila ako, especially mag Ida. Every time na tatanong ako, ma'am, paano ka to? Like ganyan. Sabihin nila, ganito yan anak. Ganyan. So siya yung tumayong alam ko na guide. Si Kuya Chester, bago din po ako pumunta ng taping. Ganito lang yan, Mara. Kalma ka lang kasi medyo kabalo po ako sa mga first time ko. Well, sa pinakamahirap na preparation ko lang po siguro yung mag-diet. Kahit napagod ka na, kailangan unti lang kainin mo, then kailangan ma-memorize mo po yung script. Yun po. Kwentuhan niyo lang kami kung paano, kung gaano kadali and kahirap yung pagiging first time sa pagsalang sa ganitong project. Yun, walang madali eh. Kapag siguro gusto mo yung ginagawa mo, lahat paghihirapan mo, and yun nga po, katulad ng sinabi ng kasama ko po si Cariz, naging magaan lang po siguro, pero hindi madali. And ginay po nila kami lahat from prod, from director, from co-actors, lahat po sila magaan katrabaho. Meron kayo ba may share na parang blooper since first time kayo? Ano yung mga suppose, parang hindi nyo alam, tapos doon nyo na lang natutunan with the help of direct, ganyan. Yung mga pwede nyo yung ma-share sa akin. Siguro yung part na akala ko walang time para magbiruan, walang time para magkaroon kami ng get-together na, uy, after ng scene, pala puro seryoso lahat, walang magkikipuan. Hindi pala ganon. And kapag nahihirapan ka na, akala ko walang tutulong sa'yo kasi, matataas sa tao na to, kinakabahan ako, baka mamaya ma-out kami. Hindi po pala ganon. Mostly kung sino pa yung mga magtagal na sa industriya, sila po talaga yung tutulong sa'yo. So wala po talaga kaming naghihirap sa mga part na kasama sila. Yung sa akin naman po yung love scenes. First time ko yung, ay sobra po talaga. Ang wild talaga, pero luckily, one take, kinaya. And di ko po alam na kailangan naka-plaster. Di po ako marunong maglagay ng plaster. So yung unat mga alam ko lang po, plaster. So sabi ko, wait lang, nakakahiya. Hindi po ako nakapag, ano po ba
plaster may nilalagay na parang napkin, kaya meron di ko alam. So, si RD, sobrang thank you. Wala lang si RD, pero thank you RD kasi denied niya ako. And yung pangatlo, sinabihan lang, ba't di ka nagpa-plaster? Hindi ko alam, masakit po ata yun. Hindi ko po alam paano ilalagay. Saan ko ba yung ilalagay? Bakit ang haba ko? Ba't po? So yun yung challenging po sa akin. And yung second po siguro, sa one day, parang after scene ng mga love scene, mayroong kong iyak sunod-sunod. And yung character ko po kasi dito, ma'am, sobrang chismosa, malandi, makiray, powerful, laging natawa. So, energetic ako eh. So, bigla akong mag-change from energetic to sobrang lungkot, as in sobrang durog na durog. Tapos love scene yung gitna. Ha? Bakit yun? Hindi ka pa nila in-instruct to put plaster on for the scene? May binibigay po, kasi hindi ko po alam na yun pala yung plaster na sinasabi. So, pasalamat po. Sa'yo pa yung plaster na nakadikit sa wall? Hindi, dapat tinanong mo. Nakadikit sa wall. Dapat tinanong mo when it was given to you, di ba? Mali ko nga po talaga yun. Hindi ko po natanong. Sobrang takot ko din na baka dahil sa akin madali o something. Dapat sinabi rin sa'yo, di ba? Kasi baguhan ka eh. Di ba dapat ibigay sa'yo, tatanungin ka kung marunong ka bang mag-plaster. Hindi ko na po alam. Taranta na po ako nung scene na alam ko na love scene. First time ko po talaga. Iba po kasi yung orgy namin sa una eh. Parang pulsam po, parang extra lang po. Kasi si Leia, nung bigyan siya plaster, siguro sa kanya, parang gano'n. Yun nga po, mali ko po. Sa akin po yung hinaharap, yun po ang unang-unang kaya kong gamitan pang akin, pero dagdag na rin po yung ungol. Kasi kung walang ungol, parang kahit may boobs ka ata, ha? Ano na, yan na yan. So dagdagan na po natin. Yung ungol ko po dito, pag narinig niyo talaga, kaya na po mangustin. Kaya ko palang from masayang-masaya to sobrang lugmok. And at the same time, kaya kong laruin yung character na binigay sa akin kasi pinagkatiwala sa akin ni Direk. Sobrang hindi ko alam na kakayanin ko yung emosyon. Kasi parang out of 100, yung saya niya sobrang nasa 101. Then yung lungkot din na mararamdaman niya sa 200. So parang bago ko eh, first time ko itong movie na to and lahat ng emosyon na ibinigay ni Direk sa akin, pinagkatiwala po niya sa akin yung role is iningatan ko talaga. And talaga na-challenge po ako doon. Kaya, yun po. Siguro mas makatas na lang. Kasi kung mas matamis ka, hindi naman lahat ng sobra eh, di ba? Lahat ng sobra pala is hindi pwede, hindi tama. So hindi rin naman lahat pwede sa matamis. Sa katas, pwede kang mauhaw. Mapupulfill nun yung yung eagerness mo sa uhaw. So, mas makatas na lang po siguro, makakatulong pa ako sa ng tao. Ako po, ngayon, puro water and yung advice po sa akin ng aking hunter, egg, yung peanut butter na walang lasa, tapos yung bread, as in, yun lang kakainin mo every time. Sobrang walang lasa talaga. So, yun, fasting talaga.